Marami po sa atin nag-iisip na akala natin ay ang pinakadakila sa lahat ay pananampalataya. Pero mga kapatid, ang sabi po ay bagaman nananatili ang tinatawag na pananampalataya, no, pag-asa at pag-ibig, pero ang sabi po ng Panginoon in 1 Corinthians 13:13, but the greatest of these is love. Bakit po kaya mga kapatid? No? Meron kang pananampalataya, no? Meron kang pag-asa sa Panginoon, pero the greatest of these ay love. Tingnan natin mga kapatid, pag-usapan natin kung bakit nga po ba love. Now, if you have your Bibles with you, open it in 1 Corinthians chapter 13. Ang 1 Corinthians chapter 13, ito po ang sinasabi natin na yan? Chapter, o love chapter, mga kapatid. Kasi makikita natin dito ang tinatalakay ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto ay pag-ibig, mga kapatid. At sabi nga po niya, mga kapatid, kasi si Apostol San Pablo ay napakagaling actually, mga kapatid. Hindi man natin siya narinig na nagsasalita, pero sigurado ko, mga kapatid, magaling siya magsalita. Maaaring hindi lamang po dynamic, pero sa kanya pong sa pagsusulat, makikita natin yung dynamics ng kanya pong pagsusulat. Kaya ang sabi po niya, mapasa akin man ang lahat, sabi niya in verse 1 in chapter 13. If I speak in tongues of men or of angels, sabi niya, kung ako man ay nagsasalita ng may kagalingan, mga kapatid, maaaring sa tao or sa anghel, but do not have love, I'm only a resounding gong or clanging cymbal. Well, mga kapatid, ito po'y para kung kumuha ng bato, pinukpok sa ulo ko. Sa totoo lang, mga kapatid, kahit sabihin man natin na, hindi man ako yun pero sabihin ko lang halimbawa, ako na yung pinakamagaling para sa inyo na magsalita. Ako yung dynamic magsalita. Napakagaling mag-deliver ng message. Mga kapatid, or in English, or in Bicol, in Tagalog, or in Cebuano, sabihin nga po natin, ay marami akong salita, mga kapatid, na nasasabi at sabihin natin fluent at talagang napakagaling ko, mga kapatid, hinahangaan man ako ng maraming tao, pero kung wala ang pag-ibig, ay para lang akong isang batingaw nga umaalingaw-ngaw. I'm only a resounding gong or a clanging cymbal. Wow! Mga kapatid, Kaya nga po ay kahit na tayo'y mga pagod, mga puyat, basta dahil sa pag-ibig, hindi man magaling magsalita, hindi man dynamic magsalita, pero may pag-ibig, mga kapatid, tuloy. If I have the gift of prophecy, in verse 2, sabi po ni Apostol San Pablo, and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Wow! Meron akong gift of prophecy. Magaling akong manghula, mga kapatid. So sabihin ko, bukas ay iinit. Alam ko naman, mainit talaga at summer na. Ramdam po ba ninyo ang summer heat, mga kapatid? Kaya nga po, kailangan inom ng tubig kasi pagka hindi, matutuyo ka. Kahit naka-aircon ka, mga kapatid, at parang hindi mo nararamdamang nauuhaw ka, uminom ka. Kasi ang aircon, mga kapatid, sumisip-sip din po ng fluids ng katawan natin yan. Kaya dapat inom ka pa rin. Kasi pag hindi, lalo na yung summer, mga kapatid, talagang matutuyo ka. So kailangan mo inom. So kaya nga po, let's say for example, napakagaling kong maghula at nauunawaan ko ang lahat ng mga mysteries and all knowledge. Knowledgeable ako, marami akong alam. At meron akong pananampalataya, mga kapatid, na pwede kong sabihin sa bundok, o bundok, lumipat ka sa lugar na ito. But do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast but do not have love, I gain nothing. Kahit po pala, mga kapatid,
yung gaano man tayo ka matulungin, mga kapatid, ibigay ko man ang lahat ng kayamanan ko, all that I possess, mga kapatid, doon sa mga mahihirap, o kahit ang katawan ko, isakripisyo ko sa pamamagitan ng mga gawain at paglilingkod, mga kapatid, upang may pagmalaki ko na meron akong ginagawang mabuti. But I do not have love. I gain nothing. Alam niyo ba mga kapatid na merong kasabihan na you can give without loving. And that's true. No? Maaring tayo sabihin natin bigay ng bigay, no? Para mayroong may pagmalaki pero walang pag-ibig. I am nothing, mga kapatid. And I gain nothing. Bakit po kaya mga kapatid sinabi ito, no, ni Apostol San Pablo? Alam niyo po kasi mga kapatid, sabi niya ay ganito. No, meron man ako ng lahat ng kagalingan na 'yon. Magagawa ko ang lahat ng ang gusto kong gawin. May katalinuhan, may kakayanan, may pangunawa, malakas ako, gwapo or maganda, mga kapatid, or sabihin po natin may pera at makakatulong, no, doon sa gusto kong tulungan, pero kung wala ang pag-ibig, lahat ng ito ay walang saysay at kabuluhan. Bakit kamo mga kapatid? Kasi ang sabi po ni Apostol San Pablo in verse 4, love is patient. Wow! Wow! Wow, mga kapatid. Magaling man akong magsalita. Kapag sa maraming man nakikinig at nanonood. Pero wala naman akong pasensya. I am nothing. Mga kapatid, pagka ako naman ay nagja-drive, ay magagalitin. Mga kapatid. Love is patient. Ano pa? Love is kind, mga kapatid. Ang pag-ibig ay meron pong natural, nakabutihan. It does not envy. Ang pag-ibig ay hindi po, nag-iimbot o naiinggit sa iba. Sa ating nga pong pag-aaral, hindi po nagsiselos, sa kakayanan ng iba, sa tagumpay ng iba, sa kalagayan nila sa buhay. Hindi tayo naiinggit at nagsiselos. Ganun po ang pag-ibig. Ang pag-ibig po, love is not proud. Hindi po mapagmataas. It does not dishonor others. Yan, Ang pag-ibig daw po ay hindi natin minamaliit ang ating kapwa at hindi natin binabastos. Kasi marami po sa atin ay hindi na po iginagalang, wala nang respeto. Ang pag-ibig, mga kapatid, ay gumagalang sa ating kapwa. Sino man yan at anuman ang kanilang kalagayan. Mga kapatid, love honors or does not dishonors others. It is not self-seeking. Hindi po yung gustong laging sinasabi ay ang kanyang sarili. Self-centered po yun, mga kapatid. Love is not self-centered. Sabihin mo man sa iyong kapatid o sa iyong kapwa, I love you. Pero sinasabi mo lagi, sarili mo, laging self-centered. That is not love, mga kapatid. And love, it is not easily angered. Mga kapatid, ang pag-ibig daw po ay hindi magagalitin at hindi nananatili sa galit. Mga kapatid, hindi na maka-get over sa galit, wala hong pag-ibig yan. Puro galit na lang ang nasa puso, mga kapatid. It keeps no record of wrongs. Ang sabi po, love does not record of wrongs. Ibig sabihin po, mga kapatid, kung merong kasalanan sa iyong kapwa, huwag mong sasabihin, okay, pinatawad na kita, pero huwag kang magpapakita sa akin. Does not love. Ang pag-ibig sa kapwa ay hindi po, nagtatanda ng mga pagkakamali ng isang tao. Kung matagal na yan, mga kapatid, hindi na binabalik-balikan. Sabi nga nila ay hindi na binubuhay yung mga bangkay. Kasi if you are going back or if you are recording wrongs and from time to time you are reliving it, that is just like, it's just like,
sabihin nating binubuhay ang bangkay. Love does not record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. No, hindi tayo natutuwa kapag yung ating kapwa ay nakikita nating napapahamak o sabihin natin ay nagkakamalas-malas ang buhay. Hindi ho natin sinasabing, buti nga, karma. That's not love, mga kapatid. No? Hindi tayo natutuwa kapag ang ating kapwa ay ay ika nga po ay hindi maganda ang nangyayari sa kanilang buhay, mga kapatid. Love always protects. Laging pinoprotektahan ang ating kapwa, ang ating mga mahal sa buhay. Yan ang pag-ibig. Love always trusts. Nagtitiwala, mga kapatid. No? Kapag ka may pag-ibig ka sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, nagtitiwala ka. Love always hopes. Love always perseveres. At ang sabi nga po, sa ating sa ating pong talata, if you have faith, hope, and love, but the greatest of these is love. Ganun po pala yung mga kapatid. Kaya nga po, kung ating titingnan dito in Paul's discourse on the spiritual gifts, pinahalagahan niya yung pag-ibig. Paul praised the value of love. Sabi nga po niya, it is more excellent way. Pinaliwanag niya kung ano yung pag-ibig na yon. Emphasizing the necessity along with ability. He even praised its value over faith and hope. Mas mahalaga po pala siya. So faith and hope, mas mataas po siya, mga kapatid. Hindi sinasabing hindi mahalaga yung faith and hope. Pero mga kapatid, sabi nga po, kahit na meron kang faith, you can move mountains, you have hope, but you do not have love, mga kapatid, di ba? Wala rin saysay. So, why is love so highly valued, mga kapatid? Well, gusto po makita natin ang magnitude ng pag-ibig. Love motivated God to save us. Mga kapatid, bagaman sabihin natin na may point in our lives that ang Panginoon ay nawalan ng tiwala sa atin, dahil po sa bunga ng kasalanan, but His love hindi nagbago, hindi po nawala, hindi nagmamaliw. In fact, love motivated God to save us by giving His Son, mga kapatid. Love motivated Christ to die for us. Kung hindi tayo mahal ng Panginoon, mga kapatid, ay bakit siya magpapakahirap sa lupang ito? Bakit niya babathin yung sakit at hirap nung mapako doon sa cross, mga kapatid. Dahilan mahal niya ikaw at ako, mga kapatid, ay tiniis niya ang lahat. Kaya nga po ang pag-ibig ay sabi po kanina, patient, long-suffering, katulad ni Jesus Christ. Love motivates us to love for Christ. And in response, kaya tayo nabubuhay dahil sa ating pag-ibig sa Panginoon, mga kapatid. And love motivates us to love one another. Kaya kung may pag-ibig talaga sa ating mga puso, mga kapatid, napakadali na ibigin ang ating kapwa. Love can and should be very powerful, motivating force in our lives, mga kapatid. Sabi nga po, its love can make the world go round. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, ay yan ang magnitude ng pag-ibig. But, ang sabi po, there is the expression of love. Meron tayong expression ng pag-ibig toward God and Christ. Paano, mga kapatid? By keeping the commandments. Kung mahal natin ng Panginoon, sabi niya, if you love me, keep my commandment. John 14:15. Mga kapatid, in keeping God's commandments, that is an expression of love toward Him. Pag sinabi ng Panginoon, mangilin ka ng araw ng Sabat, mga kapatid, gagawin natin kasi mahal natin siya. Pero kung hindi natin ginagawa yan, mga kapatid, it's just like a resounding gong or clanging cymbals, mga kapatid. Parang baliwala lang din yung sinasabi natin sa Panginoon, I love you, Lord, pero hindi natin ginagampanan o ginagawa ang kanyang kalooban. Sabi nga ng Panginoon, di ba, sa Mateo, mga kapatid, 7:21, hindi ang lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi sino po? Yung tumutupad ng kalooban ng Panginoon.
sapagkat ang pagtupad ng kalooban ng Panginoon is an expression of our love toward Him. Mga kapatid, ganoon din po sa ating pag-ibig sa ating kapwa, mga kapatid. That is an expression of our love toward God. Ang sabi po in 1 John 3:16-18, by helping others when they are in physical need. Indeed, mga kapatid, ha? Naalala ko yung message ni RJ minsan, mga kapatid. No, tapos ay halimbawa ay meron diyang kapatid na nagsasabi or nagugutom. Tapos meron ka namang maibibigay, no, na pagkain, tapos sasabihin mo lang, "Oh sige, I will pray for you." O sige, sana mag-ingat ka, ha? Ganyan. Mga kapatid, no? Alam mo yung pangangailangan niya. Bakit hindi natin tulungan, mga kapatid? By doing so, mga kapatid, that is an expression that we love God. Sabi nga po, di ba, sa Matthew 25:40, sabi ng Panginoon, "Inasmuch as you did to my children, you did it to me." Kaya nga po, yung ating pagtulong sa ating kapwa is an expression of our love. By helping them when they are in spiritual need, that is an expression of love. By setting an example in loving God and keeping His commandments, mga kapatid, we are expressing our love toward God. And by loving our enemies, that is an expression of love, mga kapatid. Kahit ano pang sama ang ginawa sa iyo ng iyong kapwa, pero iyong nalalaman na ang Panginoon ay wala sa kanya, at kaya nga kailangan mo siyang idalangin at dapat na mahalin. Remember that God loves us while we were still sinners. Sabi po ng Romans 5:6-10, di ba? No? Tayo'y minahal ng Diyos kahit nung tayo'y makasalanan pa. Hindi tayo inibig ng Panginoon sapagkat tayo ay mabuti at magagaling. No? Hindi tayo inibig ng Panginoon sapagkat tayo'y mga banal. No! Ang sabi po ng Romans 5:6-10, inibig tayo ng Panginoon while we were still sinners. Amen? Sino tayo para hindi ibigin ang mga taong nagkakasala laban sa ating mga kapatid? Kaya nga po, as children of God, we are to be like our Heavenly Father by loving our enemies, blessings those who curse us, doing good to those who hate us, and praying for those who spitefully use us and persecute us, mga kapatid. Just as Jesus did toward the persecutors. Mga kapatid, loving the unlovable and ungrateful is the highest expression of love. I would like to emphasize that, mga kapatid. Loving the unlovable and ungrateful is the highest expression of love. Tulad ng ginawa ng Panginoon sa atin, mga kapatid, hindi tayo karapat-dapat. No? Hindi tayo kaibig-ibig. We are unlovable. But He expressed the highest expression of love by sending His only Son, dying on the cross, Jesus Christ, because He loves you and me. Kaya nga po, mga kapatid, and now, these three remains, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Kaya nga po, mga kapatid, nawa ang pag-ibig ng Panginoon ay patuloy na manatili sa ating mga buhay, sa ating mga puso't kaisipan. Kapag tayo nagsasalita, ang mamumutawi sa ating mga labi ay mga kataga ng pag-ibig. Kapag tayo nag-iisip, hindi natin pinag-iisipan ng masama ang ating kapwa. Kapag tayo ginagawan ng kasamaan, ipanalangin natin sila, ibigin natin sila, dalhin natin sila sa Panginoon. Mga kapatid, alam niyo po ba na kapag may pag-ibig sa ating puso, ano pong sabi? Ay madadaig natin ang anumang tawag dito, mga kasalanan sa sanlibutan. Basta merong pag-ibig sa Panginoon, napakadali ang sumunod.